Sa dilim tayo isinilang. Who is this stupid? Gusto ko tawagan na. Oh, umuwi ka na. Nung si Digong Duterte ang naging presidente, ang mga supporters at mga tagahanga niya ay pumapalakpak, tuwang-tuwa sa mga pagmumura, pagbabanta, doon sa mga pagpatay, at ganun din sa pagsabi ng stupid. At yung pagmumura sa Pope, simple lang ang pinapakita ni Digong Duterte sa lahat ng aksyon niya. Na higit siyang makapangyarihan sa lahat, kahit na sa Diyos at sino mang tao dito sa mundo. Kung maalala ninyo, pati presidente ng USA ay minura niya na wala namang kakibo-kibo sa kanya. Hindi siya inaano. Ganyan kaarogante itong si Digong Duterte. Nakakahiya sa buong mundo. Maayong adlaw kaninyong tanan ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas karong adlawa. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Kadalasan pag ang tao ay hindi naniniwala sa Diyos, sila ay sumasampalataya sa pera. At kadalasan din kapag ang mga taong ito ay nagkamal ng limpak-limpak na salapi, sobrang taas na ang tingin sa kanilang mga sarili at feeling ng mga ito, pwede na nilang gawin ang lahat ng gusto nilang gawin. Meron silang superiority complex. Yung bang lahat ng gusto nila dapat yun ang masunod. Pakiramdam nila, sila lang palagi ang tama. At ang tingin nila sa bawat buka ng bibig nila ay pakikinggan ng mga tao. At yun ang dapat mangyari. Sobrang nagiging mga arogante ang mga taong ito. Mayayabang. Very powerful ang pakiramdam nila dahil sa dami ng pera. Kahit na ang yaman nila ay galing sa pagnanakaw. At ang masama pa dito, parang ang mamamayan pa ang may utang na loob sa kanila. Ganyan po ang mga taong walang paniniwala sa Diyos. Tila sila ang Diyos sa pakiramdam nila. Para sa akin, ang pinagmulan nitong ganitong sobrang taas ang tingin sa sarili, bukod sa baka may tama ng utak, ito'y dala na rin sa pagkalunod sa salapi. Limpak-limpak na salapi na kinamal nila sa mahabang panahon na tila walang kumakanti at di na hinahabol ng batas. Samahan pa ng tila pagtanaw ng utang na loob sa China na mukhang napakalaki ng ibinigay na pabor sa kampo nila. Kaya pati itong mga senador gaya nila Robin Padilla, Cayetano Marcoleta at iba pang mga pagkakakapal na mga muka. Sobra ang pagtatanggol sa China, pangbubuli at pangwawalang hiya ng mga Pilipino doon sa West Philippine Sea. Sa tingin ko, yan ang pinakamalaking factor kaya itong mga Dutertes ay nagkaroon ng feeling of impunity. Feeling untouchable itong mga ito. At sobra-sobra ang believe sa kanilang mga sarili. Sobrang dami ng pera at sobra ang laki ng backup nila. Yan nga ang China. Bago maging presidente itong si Digong, ang sambayanan ay sensitibo sa tamang pag-uugali. Mga pamana ng nakakatanda at ang turo sa atin mula sa pag-aaral pa sa elementarya. Ang tamang pag-uugali lalo na sa paggalang sa kapwa-tao, paggalang sa buhay ng tao, sa salita man o sa gawa. Ang pagmumura ay isang hindi pangkaraniwan na binibigkas o maririnig man lang kahit saan. Lalo na sa radio, sa telebisyon at ganun din sa social media. Pero nung maging sensational national figure itong si Digong Duterte at nanalo na nga bilang presidente, para bang biglang nagbago ang definisyon ng moralidad ng mga Pilipino. Especially yung mga
tagahanga ni Digong Duterte. Kasama na ang pamilya niya. Nakafocus sa kanila ang mainstream pati social media dahil mabili sa audiences at ginawang komedya ang bawat mura, pagbabanta at mga pagyayabang. Somehow tinolerate ito ng maraming Pilipino. Tinolerate ng media kasi nga mabili sa mga manonood. Moralidad o negosyo. Sa media, mas pinahalagahan nila ang negosyo. At ngayon nga na itong hari ng pagiging arogante, kayabangan, at simbolo ng kabastusan at kawalang galang sa buhay ng tao at Diyos ay nakakulong na sa dahig. At tila pinagbabayad na ng karma at ng langit sa mga krimen at kayabangan. Ang maitim na sumpa sa mga Pilipino ay mukhang gustong ipagpatuloy nitong si Sara Duterte na may iisang dugong nananalaytay kagaya sa kanyang ama. Bastos, arogante, paghimod sa China at tila walang paniniwala sa Diyos. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atakihin yung tao. Bakit ko atakihin yun? Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Ay, hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa Diyos? Totoo ba to? Ay, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Sa hirap tayo nagdurusa. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Pati ang mga pulis at mga sundalo, nilalaro ni Sara Duterte sa kanyang walang patumanggang kasinungalingan. Nakakahiya daw ang ginawa ng mga pulis. Pero di ba mas nakakahiya itong ginawa niyang pagbabanta sa presidente, First Lady at kay Romualdez? Sabi po niya ay nakakahiya tayo sa internationally. Mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. Di ba mas nakakahiya ang pinakita niyang kabastusan, pagmumura at pagpapakita ng kagaspangan ng ugali na nakita ng buong mundo? Sagana sila sa kayamanan. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinay ako, mo si BBM, si Lisa Araneta, kasi Martin Romualdez, no joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag sabi ko, huwag ka tumigil na. Hanggang hindi mo sila. And then he said yes. Ganyan itong si Sara. Kung hindi katulad ay maaaring masigit pa sa kawalang hiyaan ng kanyang ama. Pero mas mapanganib ang pinapakita na tila diferensya sa utak. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Pero litaw na litaw naman ang kahinaan ng ulo pag nag-umpisa nang bumuka ang bibig niya. Ipinakita rin ni Sara na pinakamataas siya sa lahat. Pinakamatalino siya, kanino man. Siya ang pinakamagaling. Kitang-kita ang pagiging arogante dahil na rin sa lunod nga sa power ng salapi. Pero ang pinaka-obvious dito, bukod sa di maitago ang katangahan sa mga isyong pinangatwiranan niya, marami ang nagdududa sa katinuhan ng isip niya. Sa maraming pagkakataon, nakita natin ang nakakatakot na meltdown ng taong ito na senyales na tila wala nga sa katinuan ng isip niya. Nakakahiya sa buong mundo. Taong bayan, dilunod sa parusa. Kesyo korap, abusado. Ina ninyo. Nakakahiya sa buong mundo. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Nakakahiya sa buong mundo. Ninyong lahat. Nakakahiya sa buong mundo. Kami ay apoy na hindi mapatay. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Binigay ko sa DepEd! Nakakahiya sa buong mundo. Hakbang ng matapang.
lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives. Nakakahiya sa buong mundo. Sabay-sabay sigaw ng bayan. Kaya di ko rin matiis na di tanungin ang sarili ko. Hindi ba itong nakikita ng mga taong matitino ang isip na ganun na lang ang pagsamba sa kanya ay sila mismo may problema na rin sa katinuan? Nilalaro din niya ang lahat sa paningin niya. Kahit ano ang sabihin at gawin niya, siya ang mangingibabaw at siya ang paniniwalaan. Ang lahat para sa kanya ay laro ng propaganda. Walang bahid ng katotohanan. Sumasandal siya sa mga kapanalig niya sa power ng propaganda. Sina Roque, Panelo, Cayetano, Marcoleta, Aimee, Robin at iba pa. Lahat sila ay nabubuhay at tumatayo sa propaganda. Iisa ang nakikita kong konklusyon dito. Ang tingin ni Sara, yung 32 million votes na nakuha niya nung nanalo siya bilang Vice President ay hindi natitinag at hanggang ngayon ay naghihintay lang ng pagtakbo niya bilang presidente. Na ang tingin niya, higit sa lahat ang katangian niya at higit sa lahat ang kasikatan niya. Kasi may sayad nga yata na kahit anong kahinaan at katangahan ang pinapakita niya sa sambayanan, siya pa rin ang Diyosa na sinasamba ng majority. Yun ang kanyang paniniwala. They can drag me to hell. Sabihin nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Nakakahiya sa buong mundo. Lumaban na. At that point, ay sakit na ako. Kasi I'm feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko, ulo niya ba? Nakakahiya sa buong mundo. Imagine myself and gusto ko, ganun din ang gusto kong gawin doon sa mga katabi ko. Nakakahiya sa buong mundo. Gusto ko sabihin sa kanya, bago ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. So, Nakakahiya sa buong mundo. Mga sakim. Durugin na. so sinabihan ko talaga si Senator Aimee. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Nakakahiya sa buong mundo. Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals. Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. Nakakahiya sa buong mundo. Kaya hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. Pero yung naisip niya hindi usual eh. So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Nakakahiya sa buong mundo. Kasi di ba marami nagsabi dito, mukhang may something kay VP Sara. Some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommend na daw po ba tayo na... Some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the... Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi so far parang okay pa naman ako. Pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. Hindi ako PBBM, hindi rin ako Duterte. Kasi si Duterte, kaibigan ko, di ba? Yung old man Duterte, si Digong, kaibigan ko. Hanggang ngayon, I still consider him a friend. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga abusado eh. So, di ba abusado? Abusado Si sa... Pulong, di ba? Alam mo naman, abusado yan eh. Corruption you mean or ugali? Corruption, ugali na nanununtok, pino mo magtutukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. Hindi na raw napigilan ng presidential son na si Senior Majority Leader Sandro Marcos na sumagot sa mga tirada ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo at kanyang pamilya. Hindi raw siya pwedeng manahimik habang pinagbabantaan ng bise na hukayan ng labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani para itapon sa West Philippine Sea at pugutan ang kanyang ama. Ang ani ay temper tantrum ng bise, insensitive daw sa namayapana at karahasan sa nabubuhay. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nakakahiya sa buong mundo. Ako si Lovely Granada, tatakbo bilang panggulo sa buhay ng mga uplo. Wah! Ay, mga bayan! Nagulat pa kayo? Sige nga, paano ang nagulat? Wah!
Alright, kunwari nagulat tayo. Sayang naman yung papreskon kung wala tayong reaction. They expected it to be a kind of granada nga pasabog pero mura na mag-utot. Utot nga. #baklaga. Proverbs 19, verse Wala, may pa-quote ng Biblia. Di ba nga minura ng tatay mo ang Diyos at nilapastangan niya ang Biblia? Kasi nga di ba, for him, the story of creation was a nonsense. Sagana sila sa kayamanan. Mga kababayan, panahon na para isampal natin sa mukha ni Sara na tayong mga Pilipino ay hindi uto-uto. Na ang mga jumudyos sa kanya na mga DDS at mga mapagsamantalang politicians ay kakaunti at di na muling maghahari sa bayan natin. At tayong nakakaraming mamamayan ang masusunod at siyang magbabalik ng tamang pag-uugali, tamang moralidad, na siyang gabay ng maayos na pamayanan. Itakwil natin ang kabastusan, kayabangan, kasinungalingan at utak magnanakaw na ginamit ang kahinaan ng ibang mamamayang Pilipino. Hanggang dito lang mga kapatid, mga kababayan. Thank you for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe. Malaking bagay po sa ating mga content creator yan, yung inyong pag-subscribe. At wala naman pong gastos yan. Hindi tayo pagbabayarin ng YouTube. At importante rin po yung inyong likes at inyong mga komento. Pipilitin nating masagot ang inyong mga comments. At pakishare na rin po sa ating mga kapatid, mga kakilala, kaibigan, mga kamag-anak, nang sa ganon matulungang lumaki ang ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.